Naimbaga damag, Mapyanga dumog, Bahad ni damag. Mabuting Balita, 1143, DZMR, Missions Radio. Kutita pang mundo ng kaalaman. Marami kaming kwento na ikukwento sa inyo. Maraming kaibigan ang makikilala nyo. Munting kutita, munting kutita, halina kami samahan sa munting kutita. Munting kutita, munting kutita, halina kami samahan sa munting kutita. Magandang araw po muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Eto, narito na naman po kaming lahat para magbigay sa inyo ng saya. At meron din tayong bagong kaibigan. Meet Weng Weng. Maraming salamat sa'yo, Candy. At syempre, narito na naman po ang mga barkada niyong laging magpapasaya ng inyong araw. Siyempre, narito na naman po kami para pagsama-samahin ang inyong buong pamilya. I'm sure magkakagulo niyo naman ng buong barangay dahil narito na po ang programang naabangan ng buong bayan. Dahil babahan na naman po ng kaalaman sa inyong buong barangay. At hindi lang yun, Candy. Sasakit din ang tiyan ng ating mga listeners sa mga katatawa ng handog natin sa kanila. At siyempre mga friends, dadalhin po namin kayo sa kakaibang adventure ngayong araw na to. Sabi nga sa akin ni Faye kanina, talagang super daw itong adventure natin sa araw na ito. Ay, talagang itong si Moby, si at Faye, hindi nawawala ng bagong mission para sa atin. Sana po mga friends ay lagi niyong tinatago ang mga magagandang aral na nakukuha namin sa aming mga missions. Dahil ang mabubuting aral po na ito ay makatutulong po sa inyo para lalo po kayong mapalapit sa Diyos. At syempre mga kaibigan, para din maging munting mga bata kayo na gaya namin. Kaya sana po ay huwag niyo pong sasayangin ang mga good morals na nakukuha namin sa aming mga adventure. Dapat lagi niyo po ito dala saan man kayo magpunta. O ano mga team, i-welcome na natin ang ating mga listeners dahil nasasabik na ako sa ating adventure. Ako nga din, Weng Weng. Pero plug muna natin ang ating number kasi nakakataba ng puso ang mga messages ng ating mga listeners. Oo, talagang nakakataba yun, tulad mo. Kaya mag-text na uli kayo mga friends. Sa mga hindi pa nakakaalam ng mechanics namin, madali lang pong gagawin ninyo. Hindi pasok. I-type nyo lang po ang MK space, your name, and address, and your message, and send it to this number. 0920-594-1049 0920-594-1049. Mag-text na po kayo para makahabol po kayo sa mga greetings namin. O ayan mga friends, alam niyo na kung ano ang gagawin nyo. Kaya mag-text na po kayo at kamustahin na rin ang inyong mga mahal sa buhay. Kaya huwag po sana kayo maglilipat dahil magbabalik po ang paborito niyong programang Munting Kutita! Ako'y tutula! Wow! Ako'y tutula! Mahabang! Kuya po! Tapos na po!
Magandang araw po sa inyo mga friends. Ito na po ang pangalawang buwan ng bagong portion na Ako'y Tutula portion. Nagpapasalamat po kami sa mga taong patuloy na nagpapadala at sumusulat sa ating programa. Kaya kayo din po mga friends, kung gusto nyong maiparinig ang inyong mga compositions na songs or tula or story kung paano kayo napagpala ng aming programa, ipadala nyo na po at iparinig sa ating mga kababayan. Sumulat lang po kayo at ipadala nyo sa aming main office, P.O. Box 332 Baguio City, Philippines 2600. That's P.O. Box 332 Baguio City, Philippines 2600. At makaka-receive din po kayo ng personalized MK CD ng inyong paboritong Bible stories. Kaya ano pa pong hinihintay nyo? Huwag nyo na pong itago ang inyong mga talento. Sumulat na po kayo sa amin. Heto po ang isang tulang inihanda sa amin ni Tatay Anto. Sige na, Tuknoy. Tulain mo na para marinig na ng ating mga listeners. Sige, Kuya Pit. Tutulain ko na. Ang aking tatay, Bao. Ang aking tatay ay may kapangyarihang taglay. Hindi agad sumusuko sa anumang dagok ng buhay. Siya'y amang mapagmahal, mapagkalingang tunay. Yan ang aking tatay, ang superhero ng aking buhay. Si Batman ay superhero, ngunit di nakakalipad. Aking amay di makalipad, wala naman siyang katulad. Si Superman ay gwapo, makapangyarihang totoo. Pero ang aking tatay, buong buo ang pagkatao. Kapag ako'y nadapa, ako'y binubuhat niya. Lagi niyang sinasabi, huwag sumuko, huwag manghina. Mahal niya si nanay, maging ang buong pamilya. Iyan ang aking tatay, sa puso ko'y nag-iisa. Ngayong ako'y matanda na, mga turo niya'y di mawawala. Sa dugo ko'y dumadaloy, sa aking mga anak ay ipinamana. Siya'y patuloy na maalala kahit na siya'y nasa hukay na. Dahil siya ang aking tatay, ang superhero ng aking buhay. Grabe naman, Tuknoy! Nakakatas naman talagang tulang yan. Napakaganda. Kaya kayo mga tatay, alagaan po sanang maigi at mahalin ang inyong family. At kayo din mga anak, dapat lagi din kayong maging masunurin para masuklian nyo ang pagmamahal na ipinapadama sa inyo ng inyong mga magulang. O mga friends, kung meron kayong mga itinatago mga tula dyan at gusto nyong marinig sa radyo, sumulat na dito sa Mumunting Kutitap at ipadala sa aming main office, P.O. Box 332 Baguio City, Philippines 2600. P.O. Box 332 Baguio City, Philippines 2600. At kung meron po kayo mga katanungan o kaya nais nyo ng pagpapayo, mag-text lamang po sa amin sa numerong ito, 0920-594-1049. Ulitin ko ha, 0920-594-1049. Hanggang sa muli, hihintayin po namin ang inyong sulat. Ito po ang inyong Kuya Pete, ang kuya ng Mumunting Kutita. Paalam! Tuknoy, magpaalam ka rin. O sige Kuya Pete, paalam na rin sa inyo. Bye-bye, hanggang sa susunod. Wade! Ang nais ng ating Diyos na tayo'y magpakumbaba. Ang nais ng ating Diyos na tayo'y magpakumbaba. Ang nais ng ating Diyos na tayo'y maging mabait. Ang nais ng ating Diyos na tayo'y
naman sa inyo mga friends, mga kabarkada, at sa mga faithful listeners natin dyan na nakikinig ngayon sa ating program. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Narito na naman po ang inyong mga kaibigan sa Mumunting Kutitap na magbibigay sa inyo ng bagong kaalaman. Nakakita na ba kayo ng giraffe, mga friends? Hindi ba kayo nagtataka kung bakit mahaba ang leg ng hayop na ito? Bakit nga kaya? Siyempre, alam yan ng Mumunting Kutitap, kaya makinig na kayong mabuti. Ang giraffe ay ang pinakamatangkad na hayop sa lahat ng animals. Kaya mahaba ang leg nito dahil ang giraffe ay kumakain lamang ng halaman at sa mga tropical lands ay kakaunti lamang ang tumutubong damo. Kaya't sa haba ng leeg ng giraffe ay naaabot nito ang mga dahon ng matataas na puno para siya ay mabuhay. At ito pa mga friends, may habang 18 inches ang dila ng isang giraffe. Ang galing ano? O sana mga friends ay alam nyo na kung bakit mahaba ang leeg ng isang giraffe. Kaya kung meron pa kayong ibang katanungan, i-text nyo lang po kami dito sa Mumunting Kutitap. I-type nyo lang po ang MK, space, your name, space, and your questions at isend sa aming MK number 0920-594-1049. Uulitin ko ha, 0920-594-1049. Kaya ano pang hinihintay nyo mga friends? Mag-text na at makipagkaibigan sa amin. Siyempre, dito lang po yan sa Mumunting Kutitap. Huwag po kayong maglilipat ng station. Bye-bye! Nagmula ang iyong liwanag, ulan, kailan kasi mo lang pumatag? Langit, gaano kataas ang iyong ulap? Lupa, hanggang saan ang iyong lawak? Libo-libo pong ahas ang umaatake sa ating lungsod. Hindi po natin alam kung saan ito nagmula. Naka-red alert na po ang buong syudad. Subalit napakadami na po ng nakagat. Hindi na rin po ito kaya ng mga dalubhasa. Kaya nananawagan po ang mga nakatataas na lumikas na po ang mga tao sa isang ligtas na lugar.
Bobby Z, dalian mo ano itong nakikita ko sa monitor. Nako, mahal na prinsesa, hindi ito maaari. Paanong nakalabas ang mga ahas na iyan mula sa portal? Hindi ko alam, Bobby Z. Anong gagawin natin? Napakadami na pong napapahamak, mahal na prinsesa. At kapag hindi sila malulunasan, ay agad mamamatay po silang lahat. Naku, Bobby Z, hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung mapapahamak ang mga taong ito dahil sa ating kapabayaan. Nagtataka nga po ako, mahal na prinsesa, kung paanong nakatakas ang mga ahas na iyan mula sa ating portal. Sigurado ako, kailangan nang ma-update ang portal natin kasi parang bumibigay na ito sa mga napakaraming virus. Sa tingin ko nga, Faye, kailangan na nating mag-update ng equipment natin. Pero sa ngayon, ay ito pa rin ang gagamitin natin. Isa lang po ang nakikita kong paraan para mapagaling ang mga taong ito na nakagat ng ahas. Ano yun, Bobby Z? Dalian mo para mailigtas natin ang mga taong ito. Kailangan nating mahiram kay Moises ang Brazen Serpent. Pero paano natin yun gagawin, Bobby Z? Hindi naman natin yun pwedeng kunin ng basta-basta dahil masisira ang history. Hindi ko alam, mahal na prinsesa. Ipinauubaya ko na ang misyong ito sa MK Force. Sana ay magtagumpay sila. Pero Bobby Z, napakadelikado nito para sa kanila. Baka makagat din sila ng ahas. Kailangan po nating isacrifice ang MK Force para sa mga taong ito. Kung iyan ang desisyon mo, wala na ako magagawa. Sana ay magtagumpay ang MK Force. Sana nga po, mahal na prinsesa. Wala na po tayong oras, mahal na prinsesa. Kailangan na po nating ibukas ang portal. Okay, Bobby Z, isisend ko lang ang mission sa MK Force. Yes, Faye? Team, meron kayong importanteng mission at kailangan nyo itong ma-accomplish sa lalong madaling panahon. Nanganganib ang ating mundo. Ano ang mission namin, Faye? Kailangan niyong madala dito sa future ang Brazen Serpent na ginawa ni Moises nang hindi nasisira ang history. Okay, Faye! Walang problema! Team, lubhang mapanganib ang mission ninyong ito. Aasahan namin na sana ay magtagumpay kayo dahil nakasalalay sa inyo ang kaligtasan ng mundo. Hindi ka namin bibiguin, Faye. Maraming salamat, team. Mag-iingat kayo, ha? Bobby Z, eto na ang oras para ipadala sila. Masusunod po, mahal na prinsesa. Ngayon ay bubuksan ko na ang portal ng nakaraan. Bobby Back Time 22 machine activating. Mag-iingat kayo, MK Team. Iligtas nyo ang mundo. Receiving transmission. Bobby Back Time 22 machine transform. Go, 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 MK Team. Protocol initiating. Transmat completed. Receiving incoming transmission. Pinunong Moses! Pinunong Moses! Ano ang iyong kailangan, alagad? Ang daan papuntang Kanaan ay isa lamang. At kailangan nating lampasan ang kaharian ng Edom. Kung ganoon, ay magpadala kayo ng mensahe sa hari ng Edom na kung maaari ay paraanin nila tayo ng ligtas. Masusunod po, Pinuno. Mahal na hari ng Edom, ang amin pong pinunong si Moises ay mayroong mensahe sa inyo. Ano naman ang mensahe ng pinuno niyo? Nakikiusap po sa inyo ang aming pinuno sa ngalan ng buong bayan ng Israel. Naparaanin niyo po sana kami ng ligtas sa inyong kaharian. Dahil ito lamang po ang aming mararaanan papuntang Kanaan. Ganun ba? Kung ganun, ay sabihin mo sa inyong pinuno na kung magpupumilit siyang dumaan ay paglalabasin ko ang lahat ng aking mga sundalo dito sa aming kaharian. Upang kayong lahat ay pigilan. Pinunong Moses! Pinunong Moses! Ano ang balita sa Edom, aking alagad? Ikinalulungkot ko pong sabihin sa inyo na hindi pumayag ang hari ng Edom
na tayo'y paraanin. At nagbanta pa siya na ilalabas niya ang buong pwersa ng kanilang kaharian laban sa atin kung tayo'y magpapatuloy. Kung ganon, wala na tayong magagawa kundi umikot at baybayin natin ang kahabaan ng kanilang kaharian. Kung gano'n ang mangyayari, mapapalayo tayo ng gusto. At sigurado akong maraming mamamatay sa disyerto. Hindi ko alam yun. Tim, nandito na tayo. Super naman pala dito. Napakainit. Super hot. At saka puro buhangin. Ano ba naman to? Oh, yan ka na naman, Kindi. Sinusumpong ka na naman ng kartiyan mo eh. Tumigil na nga kayong dalawa. Isko, mag-uumpisa ka na naman. Oo nga, si Isko kasi. Hindi naman ako makiti. Ang mabuti pa mag-isip ka dyan kung saan natin makikita ang brazen serpent. Ano kaya kung magtanong tayo dun? Mabuti pa nga. Tara. Mano? Pwede po bang magtanong? Ano yun mga bata? Alam niyo po ba kung saan namin makikita ang brazen serpent? Brazen serpent? Sandali lang. Wala pa akong naririnig na brazen serpent dito. Baka sa Ehipto meron doon. Dahil mayaman ang kahariang iyon. Hindi katulad dito, puro buhangin. Ganun po ba? Sige po, maraming salamat po. Sandali lang. Ang mabuti pa ay kay Pinunong Moises kayo magtanong. Sigurado akong alam niya yon. Marami pong salamat sa inyo, Manong. Ayun o, teka. Bakit kaya nagkakagulo si mga tao dun? Darating, puntahan natin ang mga tao at alamin natin kung anong kanilang pinagkakaguluhan. Moises, sana iniwan mo lang kami sa Ehipto. Sawang-sawa na kami dito sa mga walang kwentang pagkain na pinapakain mo sa amin. Everyday na lang, mana. Dapat may cheese. Mabuti pang namatay na lang kami doon sa Ehipto. Mabuti doon, hindi kami nauuhaw at nagugutom. Tingnan mo ang aming mga anak. Wala kaming makain at mainom. At nasaan bang ipinangako ng Diyos na magandang lupain? Ang tagal na nating naglalakbay, wala pa rin. Hindi pa rin natin ito nararating. Ano ba? Ang mabuti pa ay, sumpain mo na lang ang Diyos na yan na sinasabi mo. Nang makarating na lang tayong lahat doon. Sumpain mo na yung Diyos mo, Moses. Magsitigil kayo. Hindi ninyo alam ang inyong mga sinasabi. Magsitigil kayo. Ayun, si Moses, Tim. Ayun, tingnan mo. Pero bakit parang napakalungkot niya? Para, Tim. Kausapin natin siya. Kawawa naman si Moses. Pinunong Moses, bakit po kayo malungkot? O mga bata, kayo pala. Hindi ko na kasi alam kung anong gagawin ko sa bayan ng Israel. Wala na silang ginawa kundi mag-complain at pagsalitaan ng masama ang Diyos. Huwag po kayong mag-alamang, Moses. Kasi kami po'y naniniwala sa Diyos. At alam po namin na madadala ninyo ang mga taong ito sa lupaing pangako. Oo nga po, at huwag po sana kayo magsawa sa kanila dahil tignan nyo na lang po ang mangyayari kung wala kayo. Sigurado po akong lalo lang silang magiging magulo. At alam nyo po ba na number 1 fans nyo kami? Kasi bilib na bilib kami sa lahat ng sacrifices na ginagawa nyo sa mga taong ito. Maraming salamat sa inyo mga bata. Mabuti pa kayo ay naiintindihan ninyo ang paghihirap ko. Meron din po sana kaming gustong itanong sa inyo, Amang Moses. Ano naman yon? Hinahanap po kasi namin ang brazen serpent. Alam niyo po ba kung saan namin yon matatagpuan? Brazen serpent? Ano naman yon? At anong gagawin niyo doon? Kasi po, Amang Moses, nanganganib po ang aming mundo sa future. At ang sabi sa amin ni Faye at Mobisi, ay iyon lang daw ang makakatulong sa amin. Wala pa akong nakikitang ganyan dito. Pero huwag kayong mag-alala. Tutulungan ko kayong maghanap. Naku, marami pong salamat. Pangako po. Oo mga bata, pangako ko sa inyo. Pinunong Moses! Pinunong Moses!
Ano yun? Inatake po tayo ng napakadaming ahas at hindi po namin alam kung saan ito nagmumula. Aray! Ang dami ahas! Kagat ako! Ang dami ahas! Mga bata, dalian ninyo. Sumama kayo sa akin. Mag-iingat kayo. Baka kayo matuklaw ng ahas. Tim, sa tingin ko dito nagmula ang mga ahas na nakalabas sa portal natin. Oo nga, Candy! Tim, mag-iingat kayo, baka mapahabak na naman tayo. Huwag tayong maghiwa-hiwalay. Dapat hawak kamay tayo palagi. Ayun na yung mga ahas. Dalihan nyo. Magtago tayo kay Moises. Isa itong kaparasahan mula sa Panginoon. O Panginoon ko, sana naman po ay tulungan nyo kami na hindi mapahamak ang iyong bayan. Moses, maawa ka sa amin. Tulungan mo kami. Tulungan mo kami, Moses. Nagkasala kami sa Panginoon. Diyos ko, patawarin mo po kami. Patawarin mo po kami. Moses, manalangin ka sa Panginoon na kami patawarin niya sa aming pagkakasala sa Kanya at sa iyo. Sana'y alisin na niya ang mga ahas na ito. Moses, maawa ka sa amin. Maawa ka. O Panginoon ko, nagsusumamo po ako sa inyo na sana ay patawarin mo na ang pagkakasala ng Israel at alisin mo nawa ang mga makamandag na ahas na ito. Maawa po sana kayo sa kanila, Panginoon ko. Moses, gumawa ka ng isang mapagsik na ahas at ipatong mo ito sa isang poste at lahat ng taong natuklaw ay mabubuhay pag tumingin doon. Masusunod po, Panginoon. Marami pong salamat sa inyo. O mga bata, sa tingin ko ay nahanap na natin ang hinahanap ninyo. Ano ba po? Oo, kaya dalian ninyo. Tulungan niyo akong gumawa ng isang tansong ahas nang magamot at maligtas natin ang mga tao. Sige po, tutulog po ako. Isko, tignan mo ang mga tao. Kawawa naman sila. Ang dami nang namatay at natuklaw ng mga ahas. Oo nga, Wing-Wing. Super talagang magalit si God. Bakit mo naman kasi sila patuloy na gumagawa ng masama sa Panginoon? Bayan ng Israel, makinig kayong lahat. Dininig ng Diyos ang inyong mga dalangin. At nais ng Diyos na kayong lahat na natuklaw ay tumingin sa tansong ahas na ito. Nung kayo'y gumaling. Ako, magaling na ako. Magaling na ako. Moses, maraming salamat sa Diyos. Magaling na ako. O mga bata, heto na ang brazen serpent na hinahanap ninyo. Sigurado po ba kayong ibibigay niyo sa amin ito? Oo naman, para maligtas ninyo ang mga tao sa inyong lugar na natuklaw din ng ahas. Pero Moses, baka pumabura ang story niyo sa history kung amin po ito kukunin. Oo nga po, kawawa naman ng mga batang hindi na makakabasa ng story ng brazen serpent dahil kinuha po namin ito sa inyo. Tandaan ninyo mga bata, tunay na walang kapangyarihan sa brazen serpent na ito. Kung wala pong kapangyarihan ng brazen serpent na iyan, paano po gumaling ang mga taong ito? At kung wala pong kapangyarihan yan, paano din po namin mapapagaling ang mga tao sa amin? Dahil ang tunay na nagpapagaling sa mga taong ito ay ang paghingi nila ng tawad sa Panginoon. At ang ahas na ito ay isa lamang paalala na kailangan nilang tumingin at magbalik loob sa Diyos. Kung ganun po, ay hindi na po namin kailangan kunin ang brazen serpent na yan. Ganun na nga mga bata. Ang dapat ninyong gawin ay makapag-isip kayo ng isang paraan na magpapaalala sa mga tao sa inyong mundo na mayroong Diyos na nagmamahal sa kanila. Kung ganun po, aalis na po kami. Marami pong salamat sa inyo, Pinunong Moses. Salamat po, Moses. Tatandaan po namin lahat ng inyong mga sinabi. Alam po ninyo, Moses, huwag na po kayong malungkot. Dapat nga po lagi kayong maging masaya dahil maraming mga umaasa sa inyo. Oo nga po, paalam na po sa inyo. Maraming salamat po. Maraming salamat sa inyo, team. Nailigtas ninyo ang mundo sa kapahamakan. Binabati ko kayong lahat. Buti na lang, Faith, tinulungan kami ni Moses.
na maintindihan ang tunay na halaga ng brazen serpent. Sana hindi na muling makalabas ang mga ahas na yan mula sa portal natin. Ang sabihin mo, Makoy, sana hindi makalimot ang mga tao na laging merong Diyos na laging nagmamahal sa atin. Oo nga, para di na maulit to. Maraming salamat talaga sa inyo, team, sa napakagandang result ng inyong mission. At sana ay hindi rin kayo magsawa sa inyong mission dahil maraming mga batang tulad ninyo na umaasa sa inyo. Don't worry, Faye. Hindi kami magsasawa. Kahit na gaano pa ito kahirap, basta matulungan lang namin ang mga bata na mailapit sa Panginoon. Mabuti kung ganon. Kaya kayo din mga kaibigan, sana ay huwag dumating sa inyong buhay na makalimutan ninyo ang Panginoon. Tumingala lang po kayo at magpasalamat sa Kanya palagi para everyday ay ma-remind kayo na mayroong Diyos na nagmamahal sa inyo. O paano yan mga friends? Oras na naman po para magpaalam. Sana po ay marami kayong natutunan sa araw na ito. Pwede nyo pa rin kaming makasama mga friends. Kung gusto nyo, mag-text lang po kayo sa aming MK number at doon natin ituloy ang walang katapusang kwentuhan. Basta may load kayo ha. Just type MK space your name, address, message, and send it to 0920-594-1049. Yan ay 0920-594-1049. Oh, hintayin po namin ang iyong mga message, ha? Hanggang sa muli. Love you. Kita-kita ulit tayo next week. Dito lang po sa paborito nyong programa, ang Bumuti Kutita! Abangang muli ang inyong mga kaibigan sa Mumunting Kutitap sa Sabado 9 ng umaga dito sa 1143 DZMR Missions Radio. Huwag kayong aalis dahil sa ilang sandali, susunod na ang Uubing Kami kasama si Auntie Jing at Love.